Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 9, talatang 32 hanggang Kabanatang 11, talatang 18. Nagpunta si Pedro sa Lida at sa Jopa. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Hesukristo. Tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid na itaas. Di kalayuan sa Jopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jopa. Sumama naman sa kanila si Pedro. At pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at inharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Jopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Jopa, sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Si Pedro at si Cornelio. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana na hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-ikatlo ng hapon, nagkaroon ng isang pangitain, kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos. At tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot, Ano po yun, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang 2 sa kanyang mga kautusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya ang mga ito at ang mga pangyayari sa kainutusan sa Jope. Kinabukasan, nang malapit na sa Jope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain niya, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Nagkaroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa,
at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig. Nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hinding-hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itunuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitahing iyon. Dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio nang malaman niya ang bahay ni Simon. Sila'y pumunta roon at nagtanong kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinagbubulay-bulayan pa ni Pedro ang pangitain ng sabihin sa kanya ng Espiritu, "May 3 lalaking naghahanap sa iyo. Manawag ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila sapagkat ako ang nagsugo sa kanila." Kaya't pumanawag si Pedro at nagsabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap nyo. Ano po ba yung magipaglilingkod ko? Kami po'y pinupunta rito ni Kapitang Cornelio." Tugon nila, "Siya'y mabuting tao at may takot sa Diyos at ginagalang sa bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin nyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid ng taga-Jope. Dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad nyo." Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, alam nyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong itinuturing na di karapat-dapat pakitunguan. Kaya't nang ipasundo nyo ako, ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit nyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon at halos ganito rin mag-ikatlo ng hapon. Ako'y nananalangin dito sa aking bahay nang biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nagniningning ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalugdan ang ginagawa mong pagtulong. Ipasundo mo sa Jope si Simon at tinawag ding Pedro. Nanunuluyan ito sa bahay ni Simong nangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Kaagad akong nagpunta sa inyo. Salamat naman po at kayo'y pumarito. At ngayong nagtitipon kaming upang pakinggan ang pinasasabi ng Panginoon." Ang sermon ni Pedro. At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam nyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus.
Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga hentil. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang magkakahadlang na bautismuhan sila sa tubig at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkaing marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya,
Magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ito ang salita ng Diyos sa araw na ito, hatid sa inyo ng Board of Christian Education and Discipleship at Philippine Bible Society.